Ang nakaraan, labis ang saya nitong si Cielo dahil sa wakas ay magkakaroon na ito ng trabaho na siyang makatulong sa kanya para mabuhay. Bilang tagalaba at tagalinis, ang inakong trabaho ng ginang. Samantalang natutuwa naman ang pamilya ni Robert at Stella dahil may katuwang na itong si Flor sa gawaing bahay. Ilang linggo ang nakalipas ay nabilitaan ng pamilya na parating na mula sa ibang bansa ang anak ni na Robert at Stella, kaya naman pinaghandaan nila ang pagdating ng kanilang anak. Flor, alam mo na ang gagawin mo. Ikaw na ang bahala sa paghanda ng mga pagkain. Isabay na natin ang birthday celebration ni Christine. Maraming dadalo sa araw na iyon. Yung mga dating kaklase niya. Sige po, senyora. Huwag kayong mag-alala dahil may kasama na naman ako dito sa bahay. Si Ate Cielo. Oo nga pala, kumusta naman kayong dalawa dito? Kapag wala kami. Nako, senyora, mabait at masipag naman pala si Ate Cielo. Mabuti naman kung ganon. Baka mapaaga ang pagdating ng anak ko. Bukas, kaya dapat maaga pa lang. Kailangan na natin maghanda. Sige po, senyora. Kinabukasan maagang nagising ang lahat para sa isang malaking okasyon. Sabik na rin itong si Cielo na makita ang anak ng kanyang mga amo. Katulad ng kanyang amo na maganda ay paniguradong maganda din ang kanyang anak. Matapos ng paghahanda ay ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na nga ang kanilang hinihintay. Iha, mabuti naman at nakarating na kayo. Alam mo bang, miss na kita anak. Ako rin ma'am, dad, miss ko na kayo. Anong meron? Bakit? Napakarami naman yatang mga tao dito. Anong meron? Anak, nakalimutan mo na ba? Na birthday mo ngayon. Kaya nagpahanda kami para sa'yo. Ay, oo nga pala mami. Nakalimutan ko na. Paano kasi halos trabaho na lang inatupag namin ni Justin sa ibang bansa. Kung ganun ma'am, maraming salamat talaga sa effort mo. Si dad, nasaan? Hayun, maagang umalis para tapusin yung trabaho sa office. Pero maya-maya, uuwi na rin yun. Siya nga pala ma'am, nandito pa ba si Ate Flor? Oo naman anak, sa katunayan nga, siya pa ang nag-ayos ng lahat ng ito. Kasama niya yung bagong kasambahay natin. Talaga ma'am? May bago tayong pinasok dito? Oo Christine. Paano kapag ikinasal na kayo na Justin? Kailangan natin magdagdag ng tauhan dito sa mansyon. Oo, nandito na pala si Cielo. Cielo? Ito nga pala si Christine, ang anak ko. Pagtingin ni Cielo sa dalaga ay hindi niya may palawanag ang kanyang nararamdaman dito. Tila merong bagay na kumukonekta sa kanila. Magandang araw po, senyorita. At happy birthday na din pala. Naku, maraming salamat talaga Ate Cielo sa pagbati mo sa kaarawan ko. Tama nga si Mami. Mabait po kayo. Welcome po kayo dito sa aming pamilya. Sige po, senyora. Senyorita, tatapusin ko lang po ang ginagawa ko. Umalis na nga itong si Cielo sa kanilang harapan. Pero may mga bagay na sumasagi sa kanyang isipan. Marahil kung kasama pa niya ngayon ang kanyang anak ay siguro kasing edad na ito ni Christine. Alam niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi na sila magkikita pa ng kanyang anak na si Lyra. Pero simula nang makita niya si Christine ay bumalik sa kanyang alaala ang kanyang anak na pinamigay nito sa ibang tao. Sa araw na iyon ay natapos na rin ang kanilang kasiyahan at nakapagdesisyon nitong si Christine na tumira muna ng ilang linggo bago bumalik sa ibang bansa. Kasabay na rin ng planong pagpapakasal nila ni Justin. Habang kasalukuyang naglilinis itong si Cielo sa loob ng bahay ay muli silang nagkatagpo ni Christine. Ramdam ng ginang na mayroong kakaiba sa tuwing nagkikita silang dalawa. Manang Cielo, pwede ba kitang matanong? Tungkol saan naman po, senyorita? Gusto ko lang sanang itanong kung meron ba kayong pamilya? Kasi dapat yung asawa niyo ang nagtatrabaho para sa inyo. Naku, senyorita, mahabang istorya pero sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo.
Noon, meron akong lalaking minahal pero niloko niya ako at iniwan. Pagkatapos, hindi ko namalayan na nagdadalang tao na pala ako hanggang sa ipinanganak ko si Lera. Kung ganun, Manang Shelo, nasaan na ang anak mo? Marahil dalaga na rin ito ngayon. Oo, siguro. Kasing laki mo na ngayon. Pero hindi ko siya kasama. Kasi noon, panahon na iyon, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nakapagdesisyon ako na ipaampon sa iba ang anak ko. Natatakot ako noon. Paano kung magkasakit siya at hindi ko kayang maibigay ang lahat niyang pangangailangan. Kaya pinampon ko siya sa mag-asawa dahil natitiyak kong magiging maganda ang kanyang buhay. Pero kung sakaling magkikita kaming muli ng anak kong si Lera, kasing laki mo na siya ngayon. At hindi ako magsawang hihingi sa kanya ng tawad. Manang Shelo, nasubukan mo na ba siyang balikan? Ang lugar kung saan mo siya iniwan? Iniwan ko siya sa may simbahan noon. At nakita ko na may kumuha sa kanya mag-asawa. Pero hindi ko sila nakilala. Pero ang mahalaga ay nasa mabuting kamay na ang anak ko. Manang, nakakasigurado ba kayo na nasa mabuting kamay ang anak ninyo? Paano kung paghihirap lang ang kanyang naranasan sa kanila? Hindi ka ba naaawa? Gustuin ko manghanapin siya pero wala akong idea kung sino ang nakakuha sa kanya. Sa pagkakaalam ko lang, meron silang sasakyan at meron silang kakayahan para palakihin ang anak ko. Pero Manang, paano kung sa mga oras na ito ay nalaman niya ang totoo at kasalukuyan niya kayong hinahanap? Pwede niyong balikan ang lugar kung saan mo siya iniwan. Sige Manang, I have to go. Pumasok na sa private room itong si Christine habang kasalukuyan naghihintay ang pamilya para pag-usapan ang kanilang darating na kasal. O Iha, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Naku, Dad, Mom, pasensya na kayo. Medyo nagkausap lang kami ni Ate Shelo tungkol sa kanyang buhay. Naku, Iha, mag-isa lang si Shelo. Nakakaawa nga eh. Hindi, Ma'am. Sinabi niya sa akin na nagkaroon siya ng anak at asawa pero iniwan siya ng lalaki. Yung anak naman niya ay iniwan niya noon sa may simbahan sa mag-asawa. Ano? Yun bang sabi sa'yo ni Shelo? Oo, Dad. Ma'am, pero saka na natin yung pag-usapan. Ang pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa kasal namin ni Justin. Oo tita, tito. Matapos naming makuha ang mga requirements ay napapasya naming dalawa na magpakasal na kaming dalawa sa sunod na linggo bago kami tuluyang bumalik sa ibang bansa. Kung ganun Christine, Justin, walang problema sa amin. Basta Justin ha, huwag mo sasaktan ang anak namin. Nakaw tito, tita, masahan niyo po na ingatan ko at mahalin ko ang iyong anak. Kinabukasan maagang umalis ang magkasintahan para kumuha ng mga papeles sa kanilang kasal. Ngunit habang kasalukuyan silang nakasakay sa sasakyan sa hindi inasahan, may biglang bumangga sa kanilang harapan at ito ang naging dahilan para mabunggo din sila sa isang poste. Dahil doon ay nahimatay ang magkasintahan. Mabuti na lang at ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating ang isang ambulansya at agad silang isinugod sa ospital. Ano na kaya mangyayari? Matutuloy pa kaya ang kasalang Christine at Justin? Anong gagawin ng mag-asawang Salvador matapos nalaman ang nangyari sa kanilang anak? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa ating part 3. Abangan